Ano-ano kaya ang sitwasyon ng ating mga kulungan sa ating lalawigan, lalong-lalo na dito sa bayan ng Buwak, at lalo na sa panahong ito na nakakaranas ang ating bansa ng matinding tag-init. Ano-ano rin ang mga mandato, mga pangunahing programa at mga layunin ng Bureau of Jail Management and Penology para sa ating mga inmate o yung mga tinatawag po na persons deprived of liberty. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque. Sa 6 na bayan dito sa buong Kapuluan, sa bayan po ng Santa Cruz na bukas ay magdiwang sila ng, hindi pala, sa May 3 ito, pero napakaraming mga barangay din dyan sa bayan ng Santa Cruz ang magdiwang ng kani-kanilang kapistahan. Binabati po natin ang ating mahal na punong bayan dyan sa bayan ng Santa Cruz na si Mayor Marisa Red Martinez. Gayon din po ating mga kababayan dyan sa may bahagi ng bayan ng Torrijos sa pamumuno naman ni Mayor Lorna Quinto Velasco. And at the same time, dyan po sa bayan ng Mugpog na pinamumunuan naman ni Mayor Leo Libelo. At the same time, sa bayan po ng Buenavista na pinangungunahan naman ni Mayor Bong Siena. Also, batiin din po natin ang ating mga kababayan, lalo na po ang mga nandiyan sa may bahagi ng bayan po ng Gasan na pinangungunahan naman ng ating Mayor Rolando Tolentino. And of course, dito po sa bayan ng Buwak, ang ating mahal na kaibigan at talagang napaka-supportive sa lahat ng ating mga inisyatiba dito sa Philippine Information Agency, ang ating punong bayan at talagang napakagandang tunay si Mayor Arme de la Cruz Carrion. Ngayon din po ang ating mahal na Gobernador Presbitero Velasco Jr. at ang ating pong Vice Governor Adeline Angeles, 10 ng mga bumubuo sa sangguniang panlalawigan. At the same time, ang ating pong Congressman Lord Alan Quinto Velasco. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong mundo na naabot po ng programang ito, tayo po ay live ng Sumasayang Papawid sa pamamagitan po ng Lucky 7 Channel 3. Dumarating po tayo sa tahanan ng ating mga kababayan gamit po ang atin pong transistor mula po dito ang frequency ng Lucky 7 via MNN TV 3. At the same time, napapanood din po tayo sa Philippine Information Agency Mimaropa, gayon din po sa Philippine Information Agency Marinduque, at gayon din po sa aming mga media partners, lalo tigit po dito sa Marinduque News Network. Batiin ko rin ang atin pong Regional Director ng Philippine Information Agency Mimaropa, si Ma'am Hemin, at ang aming Deputy Regional Head na si Dr. Luis Cueto, at ang aming Assistant Regional Director na si Mr. Ace Sapit, at sa lahat po na aming mga kasama dyan sa Regional Office ng PIA Mimaropa. And of course, gayon din po ang aming mga kasama naman dito sa Marinduque News Network. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa kapihan sa PIA, kung saan kinakapanayam natin ang iba't ibang mga lokal at nasyonal na mga opisyales mula sa iba't ibang lokal at nasyonal na pamahalaan para maalaman po natin ano-ano ba ang mga programa nila para sa taong bayan, ano-ano ba ang mga proyekto nila para sa ating mga mamamayan, para sa pag-usbong ng ating isang bagong Pilipinas. Ngayon po ay makakapanayam natin at mapalad po tayo sa araw na ito sapagkat tayo po ay binisita mismo ng ating mga kasama sa lingkurang bayan, partikular po sa Bureau of Jail Management and Penology,
Kaya atin pong aalamin mula sa kanila ano po ang kanila pong mga programa at proyekto, lalong-lalo na po para dun sa binanggit ko na nga kanina, ito po yung mga persons deprived of liberty. Kaya naman sa araw pong ito ay makapiling natin ang atin pong administration Community Relations Service Officer ng Buwak District Jail, si Jail Officer 1, Judy Raisa Mabuti. Magandang araw, ma'am, and welcome po sa ating kapihan. Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ayun, maayos po ngayon at nakakatuwa po, nakaka-excite po para sa araw po na ito, no, kasi maibibigay po namin sa publiko, no, ang mga programa, no, ng BJMP, lalong-lalo po sa Buwak District Jail. Okay. Siyempre, ladies first. Pero dahil dyan, meron din ho tayong kapili ngayon at siya ay sinamahan ng ating namang matikas na Unit Operations Officer, Jail Officer 1, na si Kayen Fernan Hanoras. Magandang araw sa iyo, sir, and welcome sa ating programa. Yeah, good morning, sir. Thank you for inviting us here. Okay, so baka gusto nyo munang batiin ang ating pinuno, ang hepe ng Buwak District Jail. Binapati ko po pala si Sir Warden SJO3 Roland M. Rabi, sir. Sa aming deputy, JO2 Peñapiel, sir. At sa aking mga kasama po sa Buwak District Jail, isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Yan. And baka may mga nais pa kayong batiin ng ating regional head ng BJMP. Huwag niyong kalimutan at baka magtampo sa inyo, hindi kayo ma-promote. Joke lamang. Sige, go ahead po. Kayo na ang magbanggit. And to our Regional Director, Jail Senior Superintendent Lore M. Sanchez, ma'am. Good morning, ma'am. To our Assistant Regional Director po, Senior Superintendent Ruelito M. Bobadilla, sir. Morning po. And ang iba pa po ninyong mga kasama though I understand and I learned something from you kanina bago tayo sumalang dito sa ating programa, at marami tayong dapat matutunan at marami tayong mga alamin pa sa mga programa at proyekto nila para sa ating mga inmates o sa ating mga kapatid na nandyan sa bilangguan. Okay, alamin din natin marami tayong mga gustong maalaman, bakit persons deprived with liberty ang tawag sa kanila. May mga kategorya ba? Kasi 'di ba dati pag sinabing pag nasa bilangguan, parang atin agad silang hinuhusgahan. Pero ipapaliwanag po 'yan isa-isa sa inyo sapagkat habang nandoon po sila ay meron pong mga moral recovery program. I understand na meron silang mga ganyan mga programa para unti-unti ho silang magbago at the same time maging kabahagi natin sa regular na pamayan ng ating kinabibilangan. Yan. So, ngayon po ay ating pag-uusapan nga po ang mga mandato. So, paliwanag nyo nga po sa amin, ano po ang pangunahing trabaho muna ng isang Community Relations Service Officer? Ma'am Judy Raisa. Ayan, good morning po ulit. So, sa Community Relations Officer po, as a CRS officer, so marami po tayong mga programs and activities sa community. So, sabi nga po ay hindi lang kami basta may activity sa loob, maging sa labas ay marami pong mga activity ang BJMP. So, isa na po dito yung kinakandak namin na outreach programs. Meron din po tayong greening programs sa ating community. And kasama po dyan yung ating coordination or participation with the local events po ng ating buong Marinduque, especially Municipality of Buwak po. How about you, sir? Ano ang pangunahing gawain ng isang Unit Operations Officer? So, as a Unit Operations Officer po, I am tasked to facilitate po and to know po especially po yung sa tactical aspects and movements ng jail namin. Including na rin po yung mga preparedness namin po, yung mga dry runs, operation plans, and contingency plans po. Ako po ang in charge doon.
Okay. So dahil naintindihan na natin ano ang kanilang mga gawain sa kanilang mga opisina, alamin naman natin sino ba si BJMP? Ano ang mandato ninyo? Ano ang ginagawa ninyo bilang ahensya ng gobyerno na naka-attach sa Department of Interior and Local Government? Si Ma'am ang sasagot. Yes po, no? So, ang BJMP po, unang-unang mandate po ng BJMP, so mandated po kami to direct, supervise, and control the administration and operation of all district, city, and municipal jails nationwide with prompt task of safekeeping and development of inmates. So, from that word po, no, safekeeping po talaga, yung main safekeeping and development of the PDL. So, sila po yung mga tao no na napagkaitan po pansamantala na pagkaitan ng kalayaan dahil sa kanilang nagawang pagkakamali. So mission po ng BJMP no to provide humane safekeeping and developmental opportunities for the persons deprived of liberty. And a vision po natin, by 2040, a world-class agency highly capable of providing humane safekeeping and developmental opportunities for the persons deprived of liberty. So, ang BJMP po is the youngest in the Tribune, no? So, ito po ay created on January 2, 1991 by the virtue of Republic Act 6975 as a line bureau po ng DILG or Department of Interior and Local Government. Okay. So, sa madaling sabi, sir, kayo ay nangangalaga sa kapakanan, seguridad, at habang nasa inyong jurisdiksyon ang isang PDL o yung persons deprived of liberty. Ano pa bang ibig sabihin ng persons deprived of liberty? Ayan, pag tinawag po natin sila na persons deprived of liberty, so under po ng custody ng BJMP, no, pinangangalagaan po natin sila. Nandyan po talaga unang-una yung main safekeeping nila. So, ibig sabihin po ay talagang makataong pagtrato sa kanila. No, hindi porke ay sila ay nakagawa ng pagkakamali po, no, ay pababayaan na po natin. So, bilang mga jail officers, pinapanatili po namin, sinisigurado po namin ang makataong pangangalaga po sa kanila. Gayun din po ay ang BJMP po ay mayroong mga welfare and development programs and activities para sa ating mga PDL na kung saan ay para mas ma-develop pa po sila no for their reintegration into the society. Alright. Maganda pong yan, puntos. Pero gusto ko munang i-clarify bago ho tayo magpatuloy sa ating programa. Kasi meron ho tayo ditong provincial jail. And high special shoutout sa ating kaibigan na si Sir Ronaldo Tugonon. Yan. At I understand meron din tayong mga kulungan sa mga municipal police station. And meron din tayong kulungan na tinatawag nga na district jail na under naman o ang under ng BJMP. So paliwanag nyo nga po sa amin, ma'am, isa-isa anong pagkakaiba-iba ng mga kulungan na binanggit ko po. At ano ang pagkakaiba ng inyong nung BJMP doon sa mga kagaya ng provincial jail and yung ating mga municipal police mga jail na nasa municipal police station? Ayan. So, kasama ko po na magdi-discuss regarding dito sa pagkakabukod-bukod nitong ating mga kulungan. Ano po? So, Sir Hanoras? Pagkulungan ng manok, iba yun. Joke lamang po, kay pinapatawa ko lamang po. Sige po, sir, ipaliwanag nyo nga para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Okay lang po kahit hindi nyo naintayin yung ating video. Marating po yan sa inyo. Yan, so Sige, good morning sir. Paliwanag ko po siya, starting po tayo sa pinakamababa, which is yung pong mga tinatawag po natin na lock-up cells ng PNP po. Po? So, doon po is temporarily po hinohold po doon yung mga ating mga suspects or mga detainees po natin. Okay? So, temporary lang po sila doon up to their initial transfer or sabi nga po namin is booking po na sa BJMP. Okay? Temporary lang po sila doon. Okay? Para po, sa ganun po is yung trabaho po ng ating kapulisan is hindi po mahati sa pagbabantay po sa mga ating mga detainees sa kanilang mga lock-up cells. Sa amin na po nila ipagkakaubaya po yung trabaho nila pong yun. So, next naman po is
After that po na ma-transfer po sila from the lock-up cells po ng ating Philippine National Police, yan. Depende po sa court kung saan siya po dadalhin. Kung pwede po siya sa municipal jail po, pwede po siya sa district jail, and pwede po siya sa city jail. Kukonforme na lang po kay judge kung saan niya po o-orderan. Pero most of the time po is kung ano po yung malapit. So sa kaso naman po ng Boac District Jail and Regional Trial Court of Marinduque, kalimitan po is kung tagasaan po yung kung saan po naganap yung krimen. Okay po. Kung sa area po ng district po ng Boac and sa Mogpog po, yan. Preferably po dadalhin po yung ating detainee po, yung suspected nating tao sa Boac District Jail for their initial trial po, na kami naman na po yung mga ngalaga sa kanya. Kami na rin po yung maghahatid sa kanya sa court, as well as po yung mag-aabyad po sa kanyang papeles po during her or his trial. Ano po? So sa kaso naman po ng provincial jail, di ba nga po nabanggit po sa atin ni JO1 Mabuti na ang mandato lang po namin is to run municipal, district, and city jail, not including provincial jail as of now po. Pero as of now naman po, meron na po tayong inagawang programa sa ating Senate na kung saan po is may tatransfer na po ang pangangalagaan ng provincial jail sa BJMP. So hopefully, currently po naka-assign po ang ating provincial jail sa provincial government, and eventually po matatransfer na rin po siya sa pangangalaga po ng BJMP na under po ng DILG. Okay. So pero ngayon yan ay inaano pa, dinidinig pa yan sa Senado and hindi pa yan naaprubahan, I understand. Yes po. All right. So bago diyan bago yung so, and also depende rin yan sa gravity. Kasi 'di ba ng kaso na ibinabasa kanila Yes kasi po. meron akong isang na-encounter na pag-usapan natin maya-maya yun na kapag hindi ko alam kapag mga rape or whatsoever ay nadala ay sa bilibid. Oo, tama ba ako doon? Yes po, Ayan, sa po siya, prisons na minamandatohan naman po ng ating mga kasamahan sa Bucor. Ayun. O, iba ba yun? Iba pa yun? Yes po. Oo nga, parang ang dami namang mga kulong. Ibig sabihin ba, madami ba tayong mga kumbaga ay lumalabag sa batas ng ating bansa? Gaano ba karami ang bilang ng ating mga PDL ngayon sa Boac District Jail? So, dahil nga po sa isa po naming core program po is tinatawag po namin decongestion, pinipilit po namin na talaga po sila ay makalaya at magbago. So, currently, meron na lang po kaming around 4. So ibig sabihin, magandang pangitain ba yan? Yes po, magandang Oo. pangitain po kasi po yung decongestion rate po namin is mabilis bumaba. Oo, kapag naman mababa, ano pang magiging trabaho ninyo? Wala, I'm just kidding kasi nakadalo ako ng isang committee hearing sa Sangguniang Panlalawigan nga at doon ay binibigyan ng budget yung sa provincial jail. Kaya niloloko ko minsan si warden, yung ating provincial warden. Kasi gusto naman nila talaga na mapababa. Maganda naman 'yon, 'di ba? Yes po, yes Maganda na mababa kasi ibig sabihin ang mga lumalabag sa batas ay kakaunti. Kanya lang ay sa pagbaba naman nun ay paano mababa din ba ang fund na abigay sa kanila? Yun ang ating mga pag-usap. Ang pinakamahalaga yung maintaining yung safetyness, yung safety at the same time yung na kayo lagi nandiyan. Sige nga, balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina. So meron kayo dito sa Boac District Jail 4. Yes po. Ito na yung gaano kalaki? Gaano ba? Hindi pa kasi ako nakabisita dyan dahil hindi pa ako naiimbitahan dyan sa mahabang panahon. Lagi po kaming, by the way, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, lagi po kaming nag-facilitate kasama ni Attorney IB, ang atin pong kaibigan mula sa Public Attorney's Office, ay nag-facilitate kami, nagkakanda kami ng iba't ibang mga programa dyan sa provincial jail. And pag may mga sobra, saka lang namin binibigay doon sa BJMP kasi konti nga daw lamang yung kanila dong mga inmate. Pero hindi pa ako nakabisita kaya hindi ko pa nakita yung kanilang mga kulungan o yung kanilang tanggapan dyan sa may bahagi ng barangay. Saan kayo matatagpuan? Tansa. Barangay Tansa. Okay. So,
Yung mga, kanina pinag-uusapan natin, di ba ho, sino-sino po ba ang maaaring maikulong sa district jail kagaya ng Buwak District Jail? Yan. So, sa pagkaka-detain naman po, wag po sa nating sabihin kaagad na kulong po. Detain po muna sila. Detain until... Ano ang pagkakaiba nun? Ano ibig sabihin ng detain para sa layman's term? So, basically, terminologies po ng detain is temporarily they are being held po sa aming for their hearing. Okay. So, pwede naman po silang makalabas. Okay. Kung sila po ay mag-a-avail ng tinatawag nating bail or piyansa. Okay. Pero may mga kaso po na bailable and non-bailable. So, yung mga non-bailable po is no choice po talaga. Nasa amin po talaga sila. Tapos yung mga bailable po is nasa labas po sila pero restricted po ang movement nila. Okay. So yun ang yung nakadetain sila habang dinidinig pa o umuusad pa ang kaso sa kanila. So gaano po ba yung gaano yung may pinakamatagal na nakadetain sa inyo pong kulungan o bilangguan? So sa experience ko naman po is ang pinakamatagal po na nakita ko ever since po no naging uniform personnel ako is 1 taon at kalahati lang po siya. Habang hinihintay natin yung na maibaba sa kanya yung pinal na kaso. Yes po. Okay. And then, paano yan? Paano nalilipat po sa isang district jail yung mga nandoon na sa ating mga kulungan o mga presinto na nasa municipal police station? Yan, yes po. So, maaari na po silang mailipat po sa isang district jail or municipal jail na minamandohan po ng BJMP if ever po na ma-issuehan na po sila ng court order by a judge. Okay. So, sir, may ilan tayong district jail sa buong Marinduque? Kasi ang pag-uusapan lang natin is dito sa Buwak District Jail. Pero para sa kabatiran po ng ating mga kababayan, may ilang district jail o meron ba tayong municipal jail pa dito sa Lalawigan? So, bali po sa lalawigan po na Marinduque, wala po tayong municipal jail. Okay. Kasi di ba may mga tinatawag na city jail? Yes po. Okay. Meron lang po tayo sa lalawigan ng Marinduque na 3 district jail. Namely po yung Santa Cruz District Jail, okay? Tapos Boac District Jail and then yung Gasan District Jail. All accordingly placed po sa strategical positions po ng Marinduque. Okay. So, yung Buwak District Jail, nandyan sa may bahagi ng Barangay Tansa. Yes po. And then, yung ating nasa Gasan, nando po siya located sa may near PNP po sa bayan mismo ng Gasan. Okay. And then, yung sa Santa Cruz, katabi naman niya po yung fire station po ng Santa Cruz. Okay, para mas maintindihan din ng ating mga kababayan kasi kanina ko lang yan nalaman yung atin pong kasi parang naka-cluster sila Yes yung po. mga bayan na yon. Halimbawa dito po sa Buwak, ang cluster po ninyo na munisipyo ay Mogpog po. Mugpog. So, Yes po. Buwak District Jail, ang cover bayan ng Buwak and bayan ng Mugpog. Yes po. Ang bayan po ng Santa Cruz at bayan po ng Torrijos ay naka-cluster naman po sa Santa Cruz District Jail. Yes po. At ang bayan po ng Buena Vista at the same time ang bayan ng Gasan, naka-cluster po sila sa Gasan District Jail. Yes po. So, ano pong ibig sabihin nito, mga kababayan? Kapag ikaw ay taga-Mugpog o taga-Buwak, at ikaw ay kinakailangang ma-detain. So, maaari ka pong ma-detain sa ang aga-detinahan po ninyo ay sa Buwak District Jail. Okay. Sige. Paano po ba? 'Di ba, sir, pag sinabing nakulong, parang ang dami mo ng kasalanan Though sabi mo kanina nga ito ay pagkakataon din para mag-isip-isip sila at habang inihintay o dinidinig ang kaso laban sa kanila na meron naman silang karapatan din habang sila ay nandyan pa sa bilangguan. Ano-ano po ba yung mga karapatan pa ng ating mga kapatid o mga kababayan na lumabag sa batas ng ating bansa kapag sila ay napasok na sa isang BJMP o district jail na nasa ilalim po ng inyong ahensya?
So actually Sir Romeo, sa maniwala kayo sa hindi, mas maraming karapatan po ang ating isang detainee kumpara po sa isang civilian na nasa laya po or sabihin na natin wala pong nagawang kasalanan. Okay. Hindi dahil po siya ay may nagawang kasalanan ay siya po ay pagdadamutan na natin ng kanyang mga karapatan na pantao. Ano po? Ang unang-una po naming binibigay na karapatan sa isang detainee is magkaroon po ng pagkakataon na pumili ng sa tingin niya ay isang competent na counsel. Ano po? Abogado po. Okay? Tapos yung kasunod naman pong ibinibigay namin sa kanya is yung basic needs niya po. Ano po? Food, clothing, shelter. Okay? May mga instances po talaga dyan na wala na po talagang gustong dumalaw doon sa PDL kasi tinakwil na po talaga siya ng pamilya niya. And as a jail officer under the wing of the BJMP, okay, we are tasked to provide for him po. Yung even yung mga basic need niya. Yes po. Oo. Including yung mga maintenance medicine po kung siya po ay may sakit, yung mga atake sa puso, yung mga mini-maintain po siya, diabetic po siya ba? May alta pressure po ba siya? Okay. Pinoprovide po lahat yun ng BJMP po. Okay. Sir, kapag naibaba na, kasi 'di ba sabi nyo kanina, yung inyong yung mga kulungan po na sakop ng BJMP kagaya po ng Buwak District Jail. Sir, kapag naibaba na ang kaso sa isang individual o sa isang persons deprived of liberty, saan po siya dadalhin? Mananatili po ba siya sa inyong jurisdiction? Maaari po siyang manatili sa amin. As I said earlier po, dedepende po lang dun sa sentensyang ikinaso po sa kanya ni Judge. Di ba nasabi naman po kanina na may tatlong uri ng kulungan ng BJMP, pwedeng municipal, district, and city jail. Although meron po siyang sinusunod na ruling po. Okay. Kailangan po is, ang kaso niya po is, ang maximum niya po ay hindi po lalampas ng 3 taon. Okay. Maaring maalin po siya doon sa 3 kulungan na tinatauhan po ng BJMP. Pero depende pa rin po talaga siya sa court order galing sa isang judge. Ngayon po, pag may ibinaba naman na pong verdict or na-promulgate na po yung kaso ng isa nating detainee at sadly po, siya po ay napatunayan na nagkasala at siya po ay nagkasala ng more than 3 years. Basta po more than 3 years, kahit sobra lang po ng isang araw is we are gonna be tasked to transfer him to a jail facility handled naman po ng Bucor. Ano-ano po yung mga karaniwang kaso na gaon? Yan, kalimitan po yung kaso ng mga nasa BJMP is yung mga minor offenses lang po. Mga acts of lasciviousness po. Yan. Theft. Okay po, yung mga maliit, mga pangsigalot lang po sa ating mga liblib na bayan, mga nanghipo po, yung mga ganyan. Okay? Mga nanulak po baga, yung mga nag-iskandalo laang po baga. Now, pag kalimitan naman po, yung mga nakukulong po sa bilibid is yan na po yung mga heinous crimes po. Yung mga murder, homicide, yung mga sinadya po, especially yung mga lumabag po sa ating non-index crimes, possession of illegal substances, tsaka po yung mga illegal possession of firearms po. Okay. So magandang magandang maalaman po ninyo para kung sakasakali human na isa sa inyong mga wag naman sana of course. Wag naman sana. Pero iba na rin kasi may alam. Yes, kaya po. nga po ang inyo pong JC Inspector J. Rex Bustinera ay nakipag-ugnayan po ang inyo pong Officer in Charge for Community Relations Services Section ay nakipag-ugnayan po sa ating ahensya para mas mabigyan po ng sapat na kaalaman at kamalayan ang ating mga kababayan lalo tigit sa mga programa at mga ginagawa po ninyo para sa pamayanan. Ngayon, ngayon po ay ating teka muna, anong oras po muna sa Pilipinas at sa buong kapuluan? Ay 10 minutes after 11 in the morning. Kayo po ay patuloy pa rin nanunood at nakasubaybay sa atin pong programa. Baka may mga gusto po kayong batiin at gusto po kayong special shout out. Maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe dito po sa ating programa para naman mapasadahan at ma-shout out po namin kayo. Lalong-lalo na po yung mga nagadiwang ng kanilang mga kaarawan. Sabi ko nga po kanina ay maliban po sa mga pangunahing mandato ay atin din pong tatanungin ano po
mula po sa ating mga panauhin, ano-ano po ba ang kanila namang ginagawa ngayon? At kumusta po kaya ang sitwasyon ng ating mga jail facilities sa panahon na ito ng ating bansa ay nakakaranas ng matindi at lubhang napakainit? Sa pagbabalik po ng kapihan sa Philippine Information Agency, sabay-sabay po natin yan malalaman. Kaya naman tumutok lamang po kayo dahil magbabalik kami makalipas lamang ang ilang mga patalastas. Hi, you want some drink? At muli po tayo nagbabalik mga kababayan, mga kabarangay, mga mamamayan naming mahal dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. Ito pa rin po ang kapihan sa Philippine Information Agency, kung saan ikapiling pa rin po natin ang atin pong Jail Officer 1 Mabuti at Jail Officer 1 yan, si Sir Keyin Fernan Hanoras yan. At alright, so mga kababayan, kanina po ay atin pong iniwan ang mga katanungan kung ano-ano ba ang mga ginagawa nyo na ngayon, lalong-lalo na sa panahong ito ng tag-init. Sapat ba ang ating mga pasilidad? May mga programa ba kayo para maibsan naman? Kasi ako ay lagi ako dati kasi bago ako mapunta ho dito ay talagang meron kaming tawag namin ay Corporal Works of Mercy. At medyo natuwa naman ako dahil nung ako po ay nandito at nakita ko na yung sitwasyon ng ating provincial jail, do sabi ko nga kanina ay hindi ko pa nakita ang BJM, ang Buwak District Jail. Pero ang assurance naman, dahil laging binabanggit sa, ay sir, makadalo ang nandyan o makatatlo ang nandyan, parang ang konting panahon na marami ang kanilang ang kanilang mga PDL na nakakulong dyan. Kaya naman, nakumpara ko kung ano ang setup ng Mandaluyong City Jail dahil lagi kami dyan dati.
ay sabi ko, napakaswerte naman ng mga nandini, ng mga kababayan natin na nakagawa na nga ni po ng kasalanan. Oo. Hi, miss. Yung iba naman kasi ay iba-iba naman ang kaso, po. Pero ang sinasabi nga natin, sabi nga ni Sir kanina, ay at the end of the day, kahit na ganun ang naging sitwasyon, may mga karapatan pa sila na dapat nating hindi ipagkait sa kanila. At may karapatan at may pag-asa pa naman talaga para magbago ang isang individual. Kaya naman, habang sila ay nakapiit, pansamantala pala, that's the better term, pansamantalang nakapiit nakadetina sa atin pong Buwak District Jail, ano-ano po ang inyo pong mga programang ginagawa para sa kanila? Yan, so good morning, sir. Mm-mm. Maraming programa ang BJMP para sa ating mga detainee. Kagaya na lang sa operations divisions, okay? So nabanggit mo kanina, sir, na tag-init ngayon. Ano ang ginagawa namin para sa mga PDL na nakadetain sa amin ngayon tag-init? Kasi hindi ko na may kakaila, kahit ako naiinitan eh. So ano po kaya yung naandun sila sa kanilang dorm? Okay? Yun na po yung new term ngayon, hindi na po kami natawag ng selda. Selda, Dorm na po, dorm. Oo. For them to feel more na hindi po sila isinisiklod or iniluluwa ng lipunan. Yan, para po ma-feel pa rin nila yung humanity sa kanila. Ano po? So, balik po tayo doon. Ngayon pong tag-init is meron po tayong tinatawag na mga contingency plan or con plan. Okay? Hindi lang po tuwing tag-init po yan. Ano po? Meron din po kami tuwing tag-ulan. Ano po? Kaya meron din po kaming tuwing pag may importanteng okasyon like New Year, ayan, Christmas, Holy Week, okay? So, ngayon naman pong tag-init is we are fully prepared, sa tag-init. Na-attain na po namin yung mga coordinations na kailangan po namin on different LGUs po ng Buwak, Marinduque, especially po sa supply ng tubig, So, kung kami man po ay kulangin sa tubig is naandyan po yung mga contingency plan po namin. Na-contact na po namin si Hepe po ng BFP po ng Buwak, for the supply po ng tubig. If not po naman na hindi po talaga siya kayanin, is meron naman po kaming isa pang, sabihin po nga natin, may plan A na, may plan B pa. Okay? Meron pa rin po kaming plan C dyan, which is the manual delivery of water na po. So, Okay. sa mga matatanda naman po natin, kasi meron din po talaga tayong mga matatanda na nagkakasala, is todo po ang monitoring sa kanya ng aming jail nurse na si JO1 Palomares. Yan, araw-araw niya po yung minomonitor kung siya man po ay naka-off duty. Yan, naka-monitor po yan through dun po sa taong naka-duty. Kung naman po is ma-monitor po namin na siya po ay parang masama po ang lagay ng isang PDL, is agad-agad po siya, kung di man po siya naka-duty, siya po ay agad-agad nabalik. Snap po, nabalik po siya kagad para suriin at yung kalagayan ng ating isang detainee kung kaya bang malunasan sa loob ng aming mga pasilidad. And if not naman po is we are well trained and fully prepared po for the initial transport po nung ating PDL sa ating mga mas well-equipped na hospital po sa Buwak, Marinduque. Okay. Alright. Sige po. Ito naman pong mga pag-safekeeping ng ating mga inmates. Paano po ninyo napapanatili na, pero for sure wala naman, may kaso po ba tayo ng ganun, sir, dito sa Marinduque na tumakas yung isang inmate base po sa inyong karanasan sa mga nakalipas po na mga panahon? So sa akin naman pong karanasan nung nagsimula po ako sa aking career bilang uniform personnel is wala pa naman po akong nararanasan po sa aking experience na may nag-alsabalutan po or tumakas na PDL po sa aming unit. Okay? So, contrary po sa belief ng mga taong bayan, dahil na rin po siguro sa maling napapanood, ang piitan po ay hindi po ganun kagulo. Pinipilit po namin na ito po isang parang maging isang maliit na komunidad. Totoo po yan. Yan po, na kung saan is doon po natin marirehab sila sa loob. Mas pinipili po namin na nakikihalubilo sa kanila. Hindi po namin sila tinatrato na dahil po sila nagkasala lang ng isang maliit na bagay is itinatrato na po sila na yung common term po ng tao na ng mga nagdaang panahon is
patapon ng lipunan. Mm-mm. Pinaparamdam po namin sa kanila dyan sa aming unit na yes, nagkasala ka sa labas pero dito sa loob, pamilya ang tingin namin sa iyo. At gusto ko bilang pamilya namin, paglabas mo sa ating tahanan, ang ating munting district jail is pagbalik mo sa lipunan is huwag ka nang gagawa ng masama. Huwag ka nang gagawa ng rason para ikaw ay bumalik pa din sa amin. Parang yung pinapakita natin yung sa Marinduque Provincial Yan, Jail. yan po yung provincial jail. Yung sa may taas ninyo, sa kabilang side, Yan, kami po, yun yung amin na po. yun yung inyo. Yes po. Gaano kalaki yung lugar ninyo dun, sir? Unfortunately po, sir, hindi ko po pwedeng i-disclose po yun okay, kasi okay, yun po okay. ay tactical Oo, advantage po namin. Okay. I'm really Alright. sorry about that, sir. Alright. No worries, we understand that. Okay, but one of these days, I will gonna visit there po. Yes Ano po. Physical visit naman po Physical with visit. prior notice po. Ayun. Okay. Sir, itong ating mga yung binanggit mo kanina na despite nandun sila sa loob, limitado lamang yung kanilang galaw sapagkat syempre tinututukan niyo yan bawat inmates. Pero aapat naman yan syempre. Ilan ho ba ang organic personnel ng ating BJMP Buwak District Jail? So, as of now po, meron po kaming siyam na personnel. Marami po. So, last naman po sa aking experience sa Bowac po is tumaas po kami ng more than ng 15. Yan, 15 po. So, dahil nga po dun sa isa naming program na sinasabi pong decongestion program, mas pinipili po namin na mas mabilis po silang makalaya. Kaya po nagbumukang wala kaming laman. Oo, totoo. Maganda Yes naman po. po 'yon sa aspeto na 'yon, Yes po. Ibig sabihin ay sa lalo't madaling panahon ay nare-realize ng ating mga kababayan yung kanilang mga pagkakasalang ginagawa. Yes Okay. po. Sir, last medyo nalito ako kanina dun sa binanggit mo. Kailan ho napupunta nga ng kasi 'di ba sabi mo kapag bumaba na yung kaso, Yes po. yung kasos laban sa kanila, kung ano yung magiging gravity o yung bigat ng ipapataho sa kanila na kaso, ang isa na medyo, yun yung nakikita ko na nag-iiyakan kapag nandun, kapag binaba na at dadalhin na sa kabila, di ho ba? Na, kasi sabi nila dito, kahit nandito, at least, pag nandito sa probinsya, nadadalaw-dalaw. Yes As po. compare kapag nasa kabila na at binaba na yung Hassle po kaso, talaga. napaka-hassle at napakahirap din. Alam naman natin din ang sitwasyon ng mga piitan sa kabila, sir, as compared dun sa mga piitan o mga piitan dito sa lalawigan ng Marinduque. And sir, nabanggit mo kasi kanina na despite of the despite na sila ay nakadetain, ay patuloy at nabinibigay at pinaparana sa kanila yung makatao na pagkalinga na mayroon pa namang pag-asa. Yes po. Ano-ano po ba yung mga livelihood programs, be it formal or non-formal education activities, and kung meron po mga paralegal services kayong ginagawa, and among others, baka pwede po yung i-discuss sa ating mga kababayan, ibahagi sa kanila para yun namang mga kababayan natin na hindi aware sa inyo po mga programa at proyektong binibigay para sa ating mga PDL, maging aware naman po sila. So, first and foremost po is yung pinaka-main program po talaga ng BJMP is the custody and security of our detainees. Hindi po tama or tunay yung info na naandun po kami para sila po hindi makatakas. Okay? Ang aming pong primary job is for them to be safe. Kasi po, dahil po sila ay may nagawang kasalanan, ibig sabihin po, may ginawan po sila ng kasalanan. And Posibleng may threat po sa kanila. may threat po Oo. talaga May balik. sa buhay. May babalik po sa kanila talaga yan. Especially po tuwing court hearing days po nila yan. Doon po talaga sila pinaka-vulnerable po talaga kasi open area po yun. Anyone and anything can happen po talaga doon sa PDL. So talagang todo bantay po talaga kami. Talagang masasabi nga po ng mga nasa paligid na overkill po kasi isang PDL, 4 na nagbabantay. So, hindi po siya binabantayan para hindi po siya makatakas. Although byproduct po talaga yun, kung titingnan nyo po talaga, ang binabantayan po namin is yung wag po siyang mapahamak yan, during his or her court hearings kasi yun po yung pinaka most vulnerable. Kasi pananagutan po nyo yan sa ilalim po ng batas. Yes po. Tsaka sa bylaws na rin po ng aming agency po. Okay.
Okay. Sir, by the way, nanonood ang inyo pong Senior Jail Officer 3 na si Roland Rabi. Magandang araw po sa inyo. Husayan nyo pa daw lalo. Okay. Hi, magandang araw po, sir. At sa lahat po ng ating mga kabarangay na nakatutok po ngayon, good morning, watching from Batangas. Pero taga Torrijos, Marinduque po ako. Diyan po ako lumaki. Ang pagbati mula kay Ve Nochi. Ayan. So, Noche, meron pa po ba kayong naisikwento maliban po dun sa binanggit nyo, sir? May gusto nyo bang dagdagan yun, ma'am? Yung ating mga, paano po ba yun, ma'am? Yung limitation po nila in terms of access. Halimbawa, nandyan po sa BJMP, pwede po ba bawat oras, kung ako man ay may kamag-anak na nandyan, pwede po ba ako makabisita? O meron lamang mga window hour para sa visitation? Yes po, maganda pong tanong yan, sir, no? So, pwede po silang mabisita ng mga mahal nila sa buhay, no? 8 to 5 ba tayo? Sa morning po, ma'am, is 8 Oo. to 11:30. So, 8 to 11:30 and Tas then sa hapon po is sa 1 hapon to naman 4. 1 to 4 p.m. So, pwede silang mabisita ng mga mahal nila sa buhay. Malaking tulong ito para sa ating mga PDL kasi nga ay, kumbaga ay, kahit nakakulong sila doon, nararamdaman pa rin nila yung pagpapahalaga sa labas ng kanilang mga mahal sa buhay. Kagandahan pa po dito, kahit na kumbaga ay hindi afford ng iba na makapunta pa sa jail, ng ibang pamilya kasi kumbaga dahil sa kahirapan na din, meron po tayong e-dalaw program na kung saan ay via internet, via video call, via phone number call ay pwede po nilang makausap yung kanilang mga mahal sa buhay. That's Yes good. po. So parang yan yung recently na ni-launch ng ng BJMP Yes po. So paano ang proseso po noon? Halimbawa, nando sa loob, tapos ay gustong makausap via messenger po ba yan? Makipag-coordinate lamang sa inyo yung kamag-anakan ba? Paano ang proseso? Yes po, sir. So, bali may proseso rin po kaming sinusunod. May definite amount po lang ng tao na pwede pong mag-come in contact sa kanya. Yun naman po is nakalista na po dun sa kanyang file or ang tinatawag namin is karpeta niya na po. Doon po is nakalagay na po lahat ng informations niya po simula nung siya po ay na-detain. Including na rin po yung list po ng mga tao na pwede lang pong dumalaw sa kanya or yung inialaw lang po ng PDL na sa tingin niya po ay hindi po siya sasaktan. Ngayon po, kung ma-verify po namin na naandun po siya sa list, okay? So, doon na po mag-uumpisa yung tinatawag nga po sinabi ni ma'am na e-dalaw program na kung saan pwede po naming padaanin through video conferencing. Although regulated po siya, binabantayan po namin yon. Okay. Yeah, that's good, oo. Siyempre naman, kasi baka mamaya may ibang mga transactiones na gawin. Yes po, baka po pala nagko-constitute na ng escape. Oo, correct, oo. Yan Tama po. yun. At saka, mayroon na nga kayo, binigyan na nga kayo ng pagkakataon, So, Yes wag po. samantalahin, At saka, napakainam lalong-lalo na kapag hindi kayo nabibisita o nadadalaw man lang, di sa pamamagitan yan, may malaking epekto, lalong-lalo Yes po. na dun sa mga nasa loob na, o kahit ako'y nandini, hindi man nakakainip ang sitwasyon. Pero pag nandun kayo sa loob, hindi naman nakakainip talaga. Ilang beses na kami nakapunta dyan sa at saka dyan sa probinsya. Napakadaming activity. Yung dati nga dyan sa provincial jail, nagagawa sila ng mga parol, may nagagawa po. ng simento. May mga ganun ba kayo din programa sa BJMP? O Yes nakikisama ba sila? Pwede ba makisama yung ganun? Ganun ba? Sorry for lack of so much understanding. Kasi magkalapit lamang, kaya nga ang nagawa namin, pag may sobra kami, ay padala po doon sa BJMP mga pagkain at meron pa po doon may mga meron pa po doon mangilan-ngilan. So, sa mga activities naman po, sir, ng PDL namin is separated po talaga sila, unfortunately. Okay. Pero po yung mga trainings and seminars involving personnels po, so, pwede naman po yung mag-join po. Yan. Ayun. Sa mga activities naman po, marami pa po talaga kaming activity po. So, Isa-isa para maalaman ng ating mga Yes kababayan. po. Sayang naman ang pagkakataon, yung iyong kagwapuhan at kagandahan ni ma'am ay nakikita ng ating mga kababayan hindi lamang sa lalawigan bagkus sa buong bansa at sa buong mundo. yan. At para may pagmayabang nyo na rin ang inyong may pagmalaki, sorry for lack of better term, may pagmalaki ang inyong mga programa at proyekto dahil hindi naman lagi tayo nagkakasama dito. Opo. So, nabanggit ko na nga po kanina yung primary program namin which is safekeeping. So, under naman po nung Welfare and Development Program headed by our very own JO1 Leslie Merencillo.
Marami po siyang, doon po talaga nakapaloob, sir, ang mga core programs ng Bureau of Jail Management. Like po yung tinatawag po nating livelihood. Ano po? Pag sa livelihood po is, doon po yung binibigyan po ng pagkakataon na kumita ang isang detainee or PDL sa loob ng piitan. Imagination is the limitation na laang po, at saka po yung laki ng facility. One time po, nakakita ako na talagang may handicraft area po talaga dun sa loob ng jail na talagang isang designated kwarto. Meron din naman pong carpentry, although regulated rin po talaga yun, binabantayan po talaga yun. By the end of the day, all materials must be all accounted for. Ano po? So, meron din naman po tayong tinatawag na sa education naman po. Under po yan kay Deputy Sir J.O.2 Peñapiel. Yan po. Sa education po, although hindi po sila nakakalabas kasi bawal po talaga yan. Yan po ay ginagawa po ng paraan para po sila ay makapag-aral sa pamamagitan po ng ating tinatawag na alternative learning system. Yan, pinupuntahan po sila ng ating mga kawani ng ALS at doon po is binibigyan po sila ng module para sagutan at aralin yung mga dapat nilang mga aralin na naligtaan nung sila ay nasa labas pa. At the same time din naman po, nakikita ko rin naman po na ang ating mga personnel ay nag-exert po ng effort para po sa ating mga kapatid na nakapiit. Ano po, one time nakakita po talaga ako dyan. Yan po, yan. Si J.O.1 Merencillo po is nag-effort po talaga na magturo ng math sa ating mga nakapiit na kapatid. Ano po, dahil siya po ay talagang nasa field po niyang pagtuturo ng math kasi graduate of engineering po and registered engineer po si Ma'am Merencillo natin. Ano po, next naman po ay paralegal services na hinahawakan po ni J.O.1 Kimwell Salvacion niya. Ito po yung isa rin pong programa na hindi na po kailangan isipin ng PDL yung kanyang nakabinbin na kaso. Ano po, kung may kamag-anak po ba siyang nalakad ng kaso niya sa court, may napunta po baga sa abogado para ipagtanong yung kanyang kaso. Ano po, hindi na po kailangan ipag-alala yun ng ating nakapiit na kapatid. Ano po, yun po ay ginagawa na po ng ating paralegal officer. The coordination with the court and attorneys ay yun na po ang kanyang tinatrabaho. Ano po? Next naman po is meron din po kaming spiritual. Ano po? Yan. Kalimitan po is binibisita po kami ng mga spiritual leaders, groups. Yan. So, regularly meron po kami every Friday kay Pastor Malabayabas po. Nabisita po siya sa aming unit. So, nagtuturo po siya ng spiritual values po sa aming mga PDL. And at the same time po, nagle-lecture din po siya sa mga personnel. Ano po? Next is the health services, okay? Yan, headed by our very own jail nurse, J.O.1 Palomares, okay? Hindi lang po yun sa mga basic health nila po. Ano po? Sa mga maintenance, hindi lang po yun na-revolve around that. So, chinecheck na rin niya po yung mga kalagayan ng ngipin. Yan po ang number one daing po ng ating mga PDL, nasakit po ang kanilang ngipin. Gusto po nilang ipabunot, gusto po nilang papastaan. Ay, hindi naman po natin sila pwede basta-basta ilabas. Papunta po sa dentista na po. Ginagawa po ng paraan ng ating jail nurse na yung service po ang pupunta sa unit namin para mabigyan po ng karampatang lunas sa nararamdaman ng ating PDL. Although every activity po na hineheld po is regulated po talaga siya at may bantay po, okay? Kasi hindi naman po natin may iwasan na baka mamaya po is sa gamit po ng mga nadating na service provider is may mawala, especially po yung mga sharp and deadly objects that can be turned into weapons. Ano po? Ma'am, may dadagdag ka pa, ma'am? So far, pagdating sa dental, yun na nabanggit mo na, no? Isa na din dito yung pag-request ng ating jail nurse, no? Through sa CRS din, pwede din, coordination na din natin sa Department of Health, no? So, nagre-request tayo din ng mga vitamins or medicines, no? Para sa ating mga PDL. Malaking tulong ito para sa kanila. Para everyday na kailangan ng vitamins sila, mabibigay ng ating jail nurse. And yung mga kakulangan pa ng mga medicines natin sa jail facility. Okay. Mama, itanong ko lamang anong edad ang pinakamatanda na nakapiit ngayon sa ating PDL, sa ating Buwak District Jail? Currently po as old as 60 plus. At ang pinakabata?
nakaano po ako dyan ng 21. Oh, ito po ba, yung natanong ko na kanina, yung karaniwang kaso na natatala natin dito sa lalawigan, meron po ba tayong at least So, number 1 po na pinakamataas po talaga sa lalawigan ng Marinduque is all-time high po siya throughout the history is anything involving 7610. Oh, ito po yung 7610, ito po yung against violation against Yes po. women and children. Women and Your children po. Yan po. Okay. So, yan at oo, totoo yan. Bakit nga ba? So, dapat mas maraming mga programa, oy, para sa mga kalalakihan naman. Bawas-bawasan po ang Bawas-bawasan pagmamahal. naman ang pagmamahal at nang huwag humantong sa suntukan. Joke lang po. Alright, sige po. Okay, so, maliban po dyan, sir, dito naman po sa ating, yung pinakamataas, sabi nyo kanina, 15 yung pinakamataas nyo base sa karanasan po Yes ninyo. po. Oo, pero mababa pa rin yun, ano. Pero maganda naman. Maganda na ganun lamang yung bilang, ano. At sana naman ay kayo ba nag-aano rin na parang nangangarap din na sana wag nang madagdagan yung 4. Ang pinapangarap po namin is hindi naman po talaga may iwasan na may mga taong nagkakasala. Oo. Ang pinapangarap lang po namin is ma-realize po nila yung kanilang mga pagkakamali. Itama po nila habang sila po ay nakapiit sa aming pangangalaga sa BJMP Buak. Nang sa ganun po is talagang kami lang po makakapagsabi po talaga na ayaw ka na naming makita. Huwag ka na pong babalik din eh. Oo nga, ano. Alright, and eto na, pag napag-usapan na natin kanina, yung isa sa mga pangunahing sinusulong ninyo ay ang pagbibigay ng edukasyon habang sila ay nakapiit, lalong-lalo na yung mga, syempre, may mga mangilan-ngilan dyan na kaya nga nakagawa ng ganong kasalanan dahil kulang ang kanilang edukasyon when it comes to, yung mga, halimbawa, sa mga batas ng bansa, and yung iba naman ay hindi nga nakapagpatuloy ng pag-aaral, kaya meron kayo dyang alternative learning system. May nakagraduate na ba habang nakapiit? Kasi sabi nyo naman, medyo maiksi din lang naman yung taon na ginugugol sa kanila, nila dun sa loob, So, meron na po tayong nakagraduate itong nakaraan. If I'm not mistaken, parang 3 to 4 yung nakagraduate na sa atin. Currently, ngayon naman meron tayong 2 junior high school na undergoing pa rin ang ALS. Siyempre, ma'am, alam nyo din marahil kung ano ang sitwasyon o mukha ng ating iba pang district jail across the province. Saan pong cluster o yung district jail yung may pinakamaraming na itatala na mga nakapiit, pansamantala nakapiit, nakadetain? Siyempre may mga nasa report po niyo, nakikita niyo po yan. Meron po ba kayong datos? So currently sir, all-time high po sa buong Marinduque is Buwak pa rin. buwak pa rin po talaga. Buwak pa rin po talaga. Oo, syempre marami naman. Yan naman ay given kasi marami din naman ang mga tao, ang population naman ng Buwak Yes ay po. napakarami as compared to other municipalities. Pero hindi naman ibig sabihin, ayaw naman natin syempre na sabihin na porke marami ba porke maraming kasal. Siguro nagkakataon din lang. Nagkakataon lang po talaga. Nagkakataon din lang. Okay, may mga proyekto pa po ba kayo o programa na ipinatutupad para sa well-being? Ito na pag-usapan na natin ang para naman sa ating mga ano po yung mga kakaiba ninyong ginagawa? Kasi di ba may mga nag-viral na mga inmates dahil may kakaiba sila. Yung mga pag-usapan natin yung mga magaganda Yung mga nag-viral dahil magaganda yung mga ginagawa nila. May mga may pagmamalaki po ba kayo dyan na something na pwede nating i-highlight sa ating mga kababayan? Maliban doon sa magandang magandang i-highlight na meron kayong napag-graduate na habang nandyan, pansamantala nakapiit. Meron pa po ba mga ganong other something na nakaka-proud para sa ating mga inmates? Yes po. So, hindi lang po sa probinsya ng Marinduque pero saklaw na rin po ang probinsya ng Mimaropa. Po? So, there are instances na meron po talagang out of nowhere po may mag-pop up out po talaga na PDL na multi-talented po. Po? Yan po. So, sa pagiging multi-talented niya po, so, ipinapasok po namin yung siya sa programang mentoring. Okay po. Sa mentoring po is he or she will share his or her knowledge and skills sa kapwa niya PDL po. At the same time po is yung pagiging mentor niya po is
under na po yun ang programa namin ng decongestion na kung saan po bababa na po yung sentensya niya po. Yun na po yung magmamaino sa sentensya niya po. So at the same time po, yung mga skills po na naibabahagi niya po talaga is talagang let's per se na maipapamahagi dun sa buong jail. One time po may nakita po talaga ako during my trainee days po talaga sa Baguio City Jail kasi doon po ako na-deploy for my JAP. By the way, sir, yung JAP is parang term namin for our internship before the actual field deployment. Ano po? Okay. Talagang meron po talagang nagturo sa kanila na mag-play ng band. Kompleto po talaga from the singer to the drummer. Yan po. To become a performer. Yeah, Oo. Okay. Nako, maraming salamat, sir. Si Ma'am Mabuti, taga rito ka mismo. Yes po sir, taga Buwak, Marinduque po talaga ako. Pero previously na-assign po ako sa Oriental Mindoro. Almost 2 years po ako dyan. Okay. And yung Mabuti, pangalan ba ng apelido mo yan ng dalaga ka pa o? Dalaga po. Ah, Dalaga pa rin. Ang galing ng tanong, ano? Si sir naman, parang hindi familiar yung apelido mo, sir. Yes po, sir. Actually, galing po ako sa Region 4A. Yan, sa kabila po ako. Calabarzon, Yes marami po. sa inyo. Yes. So, mas trained ka doon, ano, sa mga kumbaga ay mga mararaming mga nakapansamantala nakapiit. Yes po. So, dito ka na, how long na nandito ka sa So, probinsya? for the duration of my tour of duty po, nandito lang po ako sa paligid. Pero pag na-off duty po ako is na-uwi po ako sa aking hometown. Siyempre, na-uwi po muna ako sa aking misis. Yan, sa aking chikiting. Sige, batiin mo na sila bago tayo magtapos. So, sa aking may bahay. Yan, Sahara. Yes. Sa aking chikiting, Pimo. Yan. Aral mabuti, anak. Wow. And si Ma'am, baka may gusto kang special shout out na naman ng special someone. So, unang-unang pasasalamatan ko po itong sa PIA, no? For giving this opportunity na maihayag po yung mga plans and programs ng BJMP, especially ng Buwak District Jail. And then, sa pamumuno po ng aming Regional Director, down to sa mga staff pass, Regional Office, as well as sa aming Jail Warden, no? So, kay Sir Rabi. So, sa family ko, sa support nila, especially sa special someone ko din. And, ayun, so, nagpapasalamat po ako sa mga tagapakinig ngayon, no? Kasi, kumbaga ay, ginagawa namin itong pangangalaga sa mga PDL natin, sa ating mga kapatid sa bilangguan, no? Para sa peace and order po talaga. Ma'am, bago ko kayo tuluyang bitawan sa ating pong programa ngayon, dito sa ating programang Kapihan, may isang pinaabot lang na katanungan ng ating kababayan. Doon sa mga binanggit ninyo, napakagaganda niyan para sa mga PDL. Papaano naman daw po nasisiguro na at the end of the day ay kanilang nababayaran yung kanilang ginawang mga pagkakasala? So, yung mga pagkakasala nilang nagawa is mababayaran nila through the servitude of their sentence. Ano yung pong ibig sabihin nun? So, natapos nilang ibinigay na sentensya ng court sa kanila nang walang nangyayaring mishap. Kasi reported kasi yan sa court kung siya ba ay ready na for release. Ina-update kami ng court, maayos ba siya sa amin, sa pangangalaga. Kailangan ba ng kaunti pang supplementary time para siya bigyan pa ng pagkakataon magbago. Yan po. And eventually naman po talagang hindi pa po ako nakakita ng never in my career po talaga na ayaw makalaya na talagang palaban po talaga sa sistema na nagko-correct sa kanya. Lahat po ay may Tiklop luhod sila. hindi naman po yung term. Ano po? Anong term? Hindi, kumbaga ay for lack of better term, kumbaga ay sumusunod sila sa mga alituntunin inyong ipinapataw dahil nais nila. Properly adhering po. Hindi nga lang po properly adhering religiously nila pong sinusunod. And makikita naman po namin yun nung nakalaya na po sila. Kasi commonly po talaga sa ating, kala nyo po ba pag may nakalaya, hindi na po nabalik sa area. Okay? Yung amin po, may pailan-ilan po nabalik. Hindi po dahil para ma-detain. Para po magpasalamat po sa ginawa po namin sa kanila. Sometime po may nabati lang po, nangangamusta. Okay? Namimiss na ang loob. Joke lang. Hindi naman po namimiss ang loob. Hindi naman po. May iba lang po na inabisita yung dati nilang mga kasama. Yes po, as well as po yung mga personnel, yan po, may instances po na
First time niya daw po ulit mag-birthday sa labas, nagdala po ng kaunting handa niya. Sabi ko, kahit wag na po kayong magdala sa amin kasi ito po ay serbisyo namin para sa inyo. Hindi po kami nahingi ng kahit anong kapalit sa inyo. Alright. Pero ang babata pa rin po ng ating mga personnel dyan sa BJMP. Okay? So, by the way, maraming salamat po sa inyo. Napakahusay niyong sumagot. I am so much grateful na nakasama po namin kayo dito po sa ating talakayan, dito po sa ating kapihan. And maraming salamat din po sa inyo pong tagapamuno po dyan sa Buwak District Jail, si SJO3 Roland Rabi. Maraming salamat sa pagpapahiram pansamantala nitong ating mga panauhin po dito sa ating programa, and of course sa inyo pong napakahusay din na hepe mula po dyan sa Bureau of Jail Penology dyan po sa Mimaropa, Region Mimaropa. At the same time, doon sa binanggit ko kanina na si Jail, ano po ibig sabihin ng C? Inspector? Chief Inspector J. Rex Bustinera, ang officer in charge naman po ng Community Relations Service Section ng BJMP. Mimaropa po ba ito? O sa National? National. So maraming salamat po sa inyo, sir, at sa lahat po ng bumubuo, and ang aming kasi wala naman po tayong nabalita sa mahabang panahon na nandito tayo sa ganitong serbisyo at naghahatid ng balita sa ating mga kababayan, ay wala pa tayong nabalita na tumakas na mga PDL sa atin pong mga piitan. Ibig sabihin, hindi sila nakakaranas noong pagmamalupit mula po sa loob. Kaya ang amin pong pagsaludo sa inyo, wag na po kayong matakot pag may nakakita po kayo na gayang ang mga suot, dahil sinabi nga po kanina na sa loob ng inyo pong pansamantalang pananatili sa loob ng kanilang o ng mga district jail o ng ating mga dorm, sabi nga ni Sir kanina, Yes, ay kayo po ay mabibigyan ng pantay na karapatan. Yan po ang kanilang sinisiguro. At ako naman po si Romeo Matac Jr. May mga naisa po ba kayong sabihin? Sir, wala na? Oo, lahat ay nabanggit nyo na? Kasi kailan na naman tagakita dito? Okay? Wala na? Wala na. And by the way, nais muna nating i-shout out po ang atin pong mga tagapanood ngayon dito si Jorelyn Montala nanonood, nasa Daypay. Gayon din si Sir Rabi nanonood, si Avi Jane Lumanglas nanonood, si Off T Malbar, good morning po, watching po dito sa BGC. Taga-Buwak po ako. Gayon din si Annabel Remolina nanonood mula sa Pasig City. Pa-shoutout po sa inyong lahat dyan sa Matuyatuya, Torreos, Marinduque. Maraming salamat po. At bago po kami tuluyang magtapos sa atin pong programa ngayong araw dito sa kapihan sa Philippine Information Agency, marapat lamang naman po nabigyan namin ng isang napakalaking pagpupugay at mataas na pagsaludo. Of course, maliban po sa ating mga uniform personnel mula po sa BJMP, gusto ko rin pong bigyan ng malaking pagpupugay ang amin pong direktor ng Government and Public Service Unit dito po sa Marinduque News Network sa pagdiriwang ng kanyang ilang taon na ito? 25 taong kaarawan. Happy birthday sa amin pong direktor ng Marinduque News Network. Yan. So, talagang live ba yan? Yan, ang aming pong direktor ng Marinduque News Network na si Direk Christian Paul Villaruel. Kanina lamang yan ata kinuha. Napakahusay talaga ni Bien. Sino bang gumawa na rin? Si Bien. Yan. Happy birthday, Direk Paul. At maraming salamat sa iyo na pag-asikaso sa lahat ng ating mga programa para mas maganda pong maipaabot ang ating pong mga live coverages, ang ating pong mga programa ng pamahalaan ng mga pribadong sektor sa atin pong mga kababayan. Sila po nagtatrabaho sa likod po ng telon o sa likod po ng kamerang ito. Ay nandyan po ang ating mahusay na Director Christian Paul Villaruel. Happy birthday sa iyo, Direk Paul. And of course, hindi ko na makakalimutan talaga ang birthday ni Direk dahil ngayon din po ang kaarawan ng aking kapatid, ang aming panganay na kapatid na si Ate Cathy,
na napakabait sa amin. Hanggang ngayon kahit kami mga malalaki na ay talagang ang aming pag-asikaso sa bawat isa sa amin ay talagang sukdulan. Abot-abot ang pag-aasikaso sa amin. Ang aming kapatid na panganay si Ate Catherine Mataak Bueno na nandyan sa Sambales. Naku, sana ay magkita tayo very soon. Maraming salamat, Ateng, sa iyong pagmamahal sa aming magkakapatid at kay nanay at kay ama. So, God bless you to both of you, Christian Paul Villaruel and sa aking kapatid. Happy birthday. Nawa ay patnubayan kayong palagi ng Panginoon at bigyan pa ng mas maayos na kalusugan at maging kasangkapan sa paghahatid ng maging kasangkapan ng ating mga pamilya, ng ating mga kamag-anakan para maging matatag ang bawat isa. Yan. Ako naman po si Romeo Mataak Jr. sa pangalan po ng aming regional head na si Ma'am Hemi, na aming pong deputy na regional head ng Philippine Information Agency Mimaropa, Dr. Luis Cueto, at sa Managing Director ng Marinduque News Network. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga bumubuos po dito sa ating programa, mula po sa Technical, Honey, Grace, kay Christine Relano, kay Ria Jean, Rio Florido, kay sa lahat po ng ating mga interns, maraming salamat po sa inyo, kina Angeline, and of course kay Sir Santi, and of course sa aming mga kasamang interns mula po sa PIA Marinduque. Nandyan sina Jericho Rosales, si Che, and si Via, and of course si Vinshane, and si Emmanuel, si Abodi, and si Bien, of course. Hi Bien, maraming salamat sa iyo, Bien, and kay Jobs. Maraming salamat po sa inyong lahat. At naitawid na namang muli natin ang ating episode ng Kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque. God bless everyone. Mabuhay po ang bawat Marinduqueño saan mang panig ng mundo.